Gagambalain na naman ng Ginebra ang PBA trading market dahil meron pa pala silang natitirang ikangay unfinished business sa kanilang mga players at yung isa ay alam kong satisfying sa ilan dahil bukod sa bumaba ang kanyang stats, madalas mag-turnover, nakikita pa ni Coach Tim na parang hindi siya bumagay sa kanyang system. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Maverick Ahanmisi? Isa ba kayo sa pabor na ma-trade siya? Nga pala, nasa practice na po ang mga bagong salta sa Ginebra na sila Stephen Holt, Isaac Go, at syempre ang bagong na-draft na si RJ Barrientos. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga nakapag-follow po sa ating TikTok account, Sports Desk Media, salamat po. Sa mga hindi pa, baka naman. Sa ngayon, si Maverick Ahanmisi balik ensayo na sa Ginebra. Ang hindi niya alam, ang management hindi na masaya sa kanya. Pinagtataka ko lang, bakit nung sa Converge pa siya, pumalo ng up to 17 to 19 points per game na itatala niya. Ngayon, bumagsak ng todo ang kanyang stats. Sa mga nagtatanong pala kung bakit bago-bago pa lang ni Ahanmisi pero iti-trade. Para mas maintindihan natin, tiningnan ko ang real-time stats ni Maverick Ahanmisi. Dito mo mas maintindihan kung bakit nila nasabi na hindi sila satisfied kay Ahanmisi. Mula 17 points pababa 16, biglang baba naman to 15, 14, 13 at finally ang latest average points niya bumagsak ng malubha sa 4 points per game na lang. Akalain mo nga naman na ganito na pala kalala yung stats ni Mav. Kung titingnan mo sa ibang category, ang rebounding niya yung stable, 9 rebounds per game, habang yung assist niya napaka-unstable at napakababa mula 7 assist naging 1 assist na lang. Akalain mo nga naman na dumaan pa nga yan ng 0. Pero ngayon, 2 assists per game na to. Kumpara mo sa Converge yung highlights niya. Anong nangyari kay Maverick Ahanmisi? Mukhang nagkakadugtong-dugtong na nga yung sinasabi ng Converge manager, Jacob Lau, na it's either lumipat ng higher teams pero kulelat naman ang playing time mo, or manatili ka sa Converge pero ikaw ang star player nila playing up to 40 minutes playing time. Si Maverick ay hindi mahina. Una, paglipat niya sa Ginebra, hindi na siya masyadong nagagamit under Team Cone. Nakakababa nga naman ng kumpiyansa yon, or baka hindi lang siya bumagay sa system ni Coach Tim. Ganun lang kasimple. Kahit gaano ka pakagaling, mangangapa ka rin dahil hindi para sa'yo ang pacing na nilalaro. Iba doon sa nakasanayan mo. Marahil hindi ka sanay sa napakaraming transitioning nila. Ay naku, Ahanmisi, kabago-bago mo pa lang dyan, iti-trade ka na. Dahil wala pang formal na galaw ang Ginebra, naghahanap pa yan ng tiyempo, naghahanap pa yan ng mga same value sa kanya, or posibleng ipalit sa bagong draftee. Para hindi halata, hindi pa yan ngayon. Naalala ko tuloy yung nangyari kay Greg. Binigyan nga siya ng max deal ng Ginebra pero 2 weeks later binigay sa Northport. Minsan, tanging panahon lang magsasabi kung kailan ang moves nila. Para sa akin, sayang ang galing ni Ahanmisi. Sayang yung kanyang talento kung hindi siya masyadong cultivated ng system. Mababaliwala yung pangalan na nasimulan mo na sana. Kung ang Ginebra hindi na pala masaya, wag na nilang patagalin habang may value pa si Ahanmisi. Itaga nyo sa bato. Kapag napuntang independent team yan, babalik yan sa dati. Pero halimbawa, under observation ng management, biglang naghalimaw si Ahanmisi. Posible pa rin ba siyang i-trade? Depende po yan kung may bago silang prospect, kasi kung meron, ibibigay nila lahat para lang makuha to. Kahit ilang players at bench warmers pa yan. Imagine si Stan na i-trade nga, diba? Sa palagay nyo, dapat na ba agad palitan si Maverick Ahanmisi? Siya nga pala, nasa practice na po ang mga bagong recruit na si Stephen Holt, Isaac Go at RJ Barrientos. Inaasahan na mas lalo magiging mabilis ang pace at mas lalakas din ang firepower nila dahil kay Stephen Holt. Sa palagay ko rin, nagiging balanse ng kanilang core. Yun nga lang, wala silang Junmar stopper.